Hindi biro at isa sa pinakamahirap na pasan ng mga Pinoy fighter ang pagdayo at pagharap sa baluarte ng kalaban. Bukod sa malayo ko na sa mga mahal mo sa buhay, ay lugi ang bilang sa daliring team nyo pagdating sa cheering, sigawan na nagbibigay lakas loob, gana at pantanggal ka ba sa isang fighter na kung minsan pa nga ay wala ka ng ibang maririnig kundi ang pangalan lang ng iyong kalaban sa lakas ng sigawan at cheer ng kanyang mga kababayan. Tapusin! 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 Matapos ang tatlong impresibong panalo sa labas ng bansa ng tinaguriang The Silent Assassin ng Philippine Boxing na si Miel Fajardo, tatlong taon lamang ang nakalipas. Muli itong umalis ng bansa at nagtungo sa bansang Dubai upang muling dumayo sa ika-4 na pagkakataon sa kanyang ika-11 laban para sagupain ang Noy undefeated na bata at kababayan ng isa sa boxing legend, Marcos Maidana, na walang iba kundi si Agustin Mauro Gauto alias El Avion, na ang ibig sabihin ay eroplano na ang lipad ay paurong na pasalungat sa hanging habagat. Sa laban na ito mga kaibigan ay hindi binibigyang importansya ng kampo ng undefeated Argentinian fighter ang ating kababayan. Bagkus ay nakatundaw ang kanilang mga sarili sa isang future major world title bout na sa madaling sabi ay minamahina, winawalang kwentang kalaban at patabang bulating kalabaw lamang sa kartada ang tingin ng mga ito sa Pinoy fighter. Ngunit hindi rin naman natin masisisi ang corned beef fighter na ito mga kaibigan, dahil may kabigatan din naman talaga ang kamon nito pagdating sa laban na kapag tinamaan ka ay mahiya mo binato ka ng solid sa ulo ng pinakamalaking delata ng corned beef 90. Sa katunayan niyan mga kaibigan, sa 17 panalo nitong Argentinian fighter na ito ay 5 lamang ang maswerteng nakatawid hanggang round 12 at 4 na boksingero lang naman sa huling laban niya ang kanyang brutal na tinapos sa loob lamang ng 2 round. En la primera definición acá había una marca Martín antes del límite de jurado. Las veces que había perdido. Cayó en cámara lenta y la toalla vuela detrás. Se apuró el rincón. Kaya naman hindi katakatakang sa edad lamang na 21 ay naging isang world title holder na din ang Argentinian fighter na ito. Kabilang na dyan ang South American Flyweight title, WBO Light Flyweight title, IBF Youth Flyweight title at WBO International Light Flyweight title. Idineklara pa ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo, pang-7 naman sa WBA at pang-4 sa IBF. Kaya naman sa mga panalo at achievement ng corned beef fighter na ito ay naging mataas sa kumpiyansa at ang tingin nito sa kanyang sarili. Kaya ganoon na lamang kung i-bypass niya ang kababayan nating Pinoy fighter na ang hindi niya alam ay ito pala ang fighter na magbibigay dilim sa kanyang daang tinatahak patungo sa kanyang mga pangarap. Mahalimuyak na simoy ng hangin, ika-26 ng Marso taong 2022, tumungo ang tubong Agusan del Rosario sa Dubai upang harapin ang undefeated na si Agustin Mauro Gauto. Tune-up fight daw ito kung ituring ng corned beef 19 fighter para sa susunod niyang mas malaki pang laban na talaga namang nakakabastos para sa ating fighter. Ginanap ang laban sa Duty Free Tennis Stadium sa Dubai. May kartada noong 17 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talsik ng anumang talo ang Argentinian fighter na ito. Samantalang ang Pinoy fighter naman ay may 7 panalo, 6 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 tabla at 1 talo lamang. Sa mismong laban, paglabas pa lamang ng corned beef fighter ay mahiya mo rockstar ito na papalabas ng kokon para mag-concert. Talaga namang ganado at ang ganda ng tugtugan. Samantalang ang Pinoy ay parang si Mark na tahimik lang. Kung maglakad, wala man lang pa sound effect at walang kabuhay-buhay. Pero saan kayo mga kaibigan? May dalang pang mukbang yung kasama niya, nakalagay pa sa balde. Mukhang magsasamyup at mag-aali wings. Samantala, sumideline naman ang utol ni Mr. Clean sa laban. Siya ang kinuhang announcer sa laban Sobrang kintab ng ulo nito mga kaibigan. Wow, glass skin na mahiya mo binunot ng bunot na singlaki ng batya. Pwede ka nang manalamin Pasintabi lang po sa mga viewers nating kalbo dyan ha. Anyway, may advantage naman yan Di ka babalakubakin.
kukutuhin at menos ka na sa conditioner at shampoo. Yun nga lang, lalakas ka sa safeguard at lotion kasi yung hilamos at lotion mo hanggang bunbunan. Habang ipinapakilala naman ng announcer ang ating kababayan, ay mantakin nyo ba namang binulyawan ito ng mga Argentinian na kababayan ni Agustin na talaga namang nakakabastos dahil hindi naman mayabang at wala namang atraso sa kanila ang ating kababayan. Ismael Fajardo! Pasalamat sila hindi sumama yung mga kapitbahay ni Miel na Marites. Kung nagkataon, uulan ng bacon na panty at kamote niyan sa mga audience na bastos at walang galang. Unang round, puro power punch agad ang palitan mga kaibigan. Unang nakasolid ang Mexicano, ngunit makunat ang kababayan nating pinaglihi sa sangkalan at gumaganti ito ng matitinding mga body shot na mahiyamusipa ng kabayong bodybuilder. With the eyes running to the belly. Right, nice jab to the head. So we got left hook there, did as well with the second attack. I think he might feel he's hurting with one of those body shots because he's really getting on in here, Fajardo. To go down to the body again there. And back up to the head, but he was letting his hands go, putting his punches together well. Solid jab in there from Galto, he's been a bit busier. Notices the space down when he throws that jab, doesn't he? Steps into it. And he needs to, because Fajardo just stays kind of on the borderline. He takes those feet out well. Do you think he got through solidly with one of those body shots? Yes, particularly the second one for me. He's just gone into a shell a bit, hasn't he? Galto. Not hugely, but something registered there, definitely. Into the final minute of round one. Sharp left over from Fajardo there, left uppercut, left hook. A nod of the head there from Galto. They both land at the same time. He's having a good opening round here. Filipino fighter. This is all ready. Bago matapos ang round 1, ay isang kahindik-hindik na suntok ang tumama sa bahay gilagid ng corned beef fighter. Tinamaan ito ng solid na left hook na mahiyamo hinampas ng Coco Lumber na bako-bako. Shot. Oh, beautiful left. Itinaas pa nito ang kanyang dalawang kamay sa sobrang gulat sa pangyayari na mahiyamo inibabawo ng single na kalabaw. Samantala, nakatayo pa naman ito at naipagpatuloy pa ang laban. Tapos na sana ang laban, ngunit inabutang ng pompyang ng kampana ang Pinoy fighter. Kita naman, sa huling body shot na kung nasundan pa ay siguradong bagsak na ang corned beef fighter. Round 2, halatang lambot na ang Argentinian, samantalang ang Pinoy halatang gusto nang tapusin ang laban. Start of the round, and he's almost kind of dragged down to on his knees quite, down to his knees. The gloves touch down as well, but Fajardo just got to get on top of it. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Oh, good fight back there for Galto. Oh, good left hook. Galto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it.
dipping low at the waist there, touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been over 4 knockdowns in this round. It's a tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself, he goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there, the referee jumps in, and that's a good decision from the referee, who missed a... Kung ating pagmamasdang maigi, ang kababayan nating ito, mga kaibigan, ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balon-balunan, baga, ulane, at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay tila may busilak na kalooban ito at magandang asal kapag humahago at nananaginip. Nanggaling ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City, na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang datingan ng lakas ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, dahil talaga namang bukang tricycle driver nito na 3 araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad, na ang sound trip ay araw-araw sipag lang, hayaan mo sila magabol sa'yo, diba? Napaka makapangyarihan ng kababayan nating ito, mga kaibigan, dahil di umano ay ginagawa nitong libangan ang pakikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito. Kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng nguya-nguyaan. Total, puro sakit lang daw naman sa ulo ang laging dulot nito at sinabing, gusto mo ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo, di alimpungatan. Kaya naman, mga kaibigan, pagsabak na pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan, at makikitang talagang sanay na sanay sa pakipagbasagan ng bungo, dahil sa naging 111 nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog, at di umano ay nagtala lamang daw po ito ng 1 talo, at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulam at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban, kaya siya natalo. Ika-15 ng Enero taong 2011, napagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Michael Solon Romarate alias The Executioner. 11 impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ang buena manong bumunga dito, mga kaibigan, at talaga namang lahat ay walang balak humingi ng rebanse at umulit, dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo, para ka na rin daw hinampas ng back-to-back na tricycle. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga pangyarihan ng kababayan nating ito, mga kaibigan, ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguriang manlulupig ng Pilipinas na si Romarate, na nanggaling pa sa bansang Nicaragua, na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero. Ibang klase ang halimaw na ito, mga kaibigan, dahil puros bigating mga kampyonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona. Isa na nga po dyan ay ang tinaguriang agila ng mga Brito na si Charlie Edward, na nooy winasak din ng ating nag-iisang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero. Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito, mga kaibigan, ay inamin nito na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino, dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sapol nang mawala sa larangan ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, mga kaibigan. Puro nga kangkang at vlog na nga lang daw po ang inaatupag ng iba nating mga boksingero. Pagdating naman daw sa laban ay nga at kulang na kulang sa mga gasolina, mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat, wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya. Buti na nga lang daw po
maganda ang bigayan at kahit daw magkape pa nga siya habang nakikipagsuntukan ay baka hindi pa rin daw umubra ang halimaw nating kababayan sa kanya. Dagdag pa nito ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa itinapat ang boksingerong katulad niya. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya ay hindi daw nila siya kakayanin at tuurungan. Kung yung truck nga daw binunggo siya, ayon sinugod sa pinakamalayong kasa. Payout daw eh. Ginanap ang kanilang laban sa Bolton Whites Hotel, United Kingdom. Maglalaban sila sa timbang na 126 pounds Super Bantamweight Division. May kartadang 17 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 15 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. Unang round, kahindik-hindik na agad ang salpukan ng dalawang fighter mga kaibigan. Puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban. Napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiya mo hinampas ng disagwang washing machine. He can shoot a shot and that was very well done. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan mga kaibigan at talaga namang may pag-breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din nito ang Pinoy fighter. Throw a few more bullets before you throw the bombs. Just work out your opponent and see if you can... Oh! Said he was wide open, done by right and left. Grabe ang tibay ng panga ng ating bida mga kaibigan. Malasangkalan. Sa iba-iba kasing fighter yon, di na makakatayo yun eh. Pero sa kanya parang nadulas lang natambay sa poso eh. Oh. Diretso ulit lakad. What a dramatic first round. Beautiful first round. Round 2, nagdodoble ingat na ang ating kababayan at puros wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong naiprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I can hear Arnie's. He's been a pro a long time already, but you know, his problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and they're both getting caught here again. And Martinez Ramirez, He's a bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. still getting caught by some good... Obviously it's in the bank. But in this round, he does seem to be, you know, asserting a bit more control this round. Round 3, tila nababahag na ang buntot ng tinaguriang basagulero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala ang pagkakataon at talaga namang rat-rat to the max. The way that they've been really going into it. A little bit after that first round knockdown where he looked more shook up than when Martinez was dropped. He really commits with his... Throws them shots, lets his hands go, fantastic to watch. And just off air then where he's excited about how long aggression of who throws shots as you say, but no, with abandon. Shots the... And hand. Yeah, he did. Round 4, nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida. Bigyan ng diesel yan. Samantalang ang ating kababayan naman mga kaibigan ay mala e-bike na may solar. Full charge na full charge. But you can still see, he is easy to take. Is Quite inactive. Yeah, first fight and second fight in 3 years. Yeah, so who knows? And so who knows if Darwin's not saying okay. If you're a trainer as well, do you think we get into the stage soon when we're... I don't mean it in a bad way. Yeah, but it's a fight he can win. Filipino Phil. Yeah. No, I mean, because look at that. No, good shot again. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There. Oh, they're both playing So now. Darwin does the better points on that. Darwin's a shut out. It's the the fight. Oh, that right hook from Darwin. If you can. Upper see gaps there where you think if Darwin had just throw. Yeah. And I think Darwin's got yeah, like you said, sorry Steve, like you said, he's got...
uppercut, left hook. But sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5, hinihika na ang Nicaraguan fighter mga kaibigan. Bigyan ng panty na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nag-iinit. We have to do the plays. We can see each other and carry on like that. The Josh Warrington dreams and that, you know what I mean, is excellent. Some of the former, you know, they're former fighters. Or Farnell, sorry. Farnell. Best out. I jab to bring it in. Breath that right hand. It makes for a grip. 2018. I don't know if you was in the gym with them then or. I must have been so many fighters. Probably forgotten one day. You must. But he's strong. You can see he's strong. Round 6, tatawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw mga kaibigan. At tila, sigurado ng sure win sa laban. Grabe, malakas si Mero talaga sa angas eh, oh. Competitive all the way. He knows it can hurt him. He's got nothing there getting the punches. Go for it. Young round, although as you say, he's always been in the fight. You jab a little bit more, be a bit more assertive. An exciting fight, saying at VIP Promotions, that's what we're here for. You know who he's just reminded me of? Go on. Not the Buddy Bomber. There was a little fella, Eddie Benton. Analogy. That's why you're on the big bucks here, mate. That's why. That's why I didn't get no money. That's I didn't get no money. I know, but that's Give me why pop. Hall of Fame rapper on and red and black wine gum. At the top of the tree of boxing, but the base and the root. That's a bit. That's gushing for Steve. Entertaining, enjoyable 6-rounder for the crowd here at White. Very good fight. Well done. Well done. Madalas tayong maliitin ng ibang lahi. Oo, karamihan sa ating mga Pilipino ay literal na maliliit. Pero saan ka? Sa bugbugan, basagan ng ulo at basagan ng nguya-nguyaan ay hindi papahuli ang mga tarantadong buwang loob pagdating sa kahit na anong klase ng pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Kagaya na lamang ng Romanian fighter na ito na minaliit ang pagiging maliit ng kababayan nating Pilipino na hindi naman nagustuhan ng ating kababayan kaya wala pa ang kanilang laban ay nakatikim na siya ng tulak de alimpungatan na mahiya mo tinulak ng tricycle driver na bad trip na 3 araw ng walang garahe na may kasamang lapiro sa pasas na pagbibigay palatandaan lamang na hindi natatakot at walang pakialam ang kababayan nating Pinoy sa mas matangkad na dayong putik ng inang kinambyo ng kinabayong kalaban. Matapos ang 3 impresibong sunod-sunod na panalo ng kababayan nating si Bruno Escalante na sa pangalan pa lang ay mahiya mo si Totoy Mola na palaging walang the please. Halos 5 buwan lamang ang nakakalipas ay tinapat na agad ito sa isang undefeated Romanian upcoming prospect na si Alexandru Marin. Hindi biro ang pinagdaanan nitong Romanian fighter na ito mga kaibigan dahil sa malawak na karanasan nito sa kanyang amateur career na 124 na laban ay 12 lamang ang naging talo nito. Kaya naman pagtungtong niya sa kanyang professional career sa boxing ay tila naging sisiw lamang ang lahat ng kanyang mga nakalaban. Subalit noong 8 ng Setyembre taong 2018, masusubok ang kanyang mga pinagdaanan sa dugong maharlikang mandirigma na si Bruno Escalante na ikasa ang kanilang laban sa Forum Inglewood, California, USA para sa isang 10 rounds bout. Paglalabanan nila dito ang bakanting IBF Super Flyweight Intercontinental title sa timbang na 115 pulgada. Si Alexandru Marin ay may kartada noong impresibong 16 na panalo. 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at wala ni isang bahid ng pagkatalo. Kontra naman sa Cebuanong Pinoy na may 17 panalo, 7 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 3 talo lamang. Bagamat may mas malawak na karanasan noong amateur record at undefeated na kartada ang Romanian fighter sa kanyang professional boxing career, ay hindi rin naman papadaig ang ating pambato. Dahil kung ating sisilipin ng mga nakalaban ng 2 fighter na ito sa kanilang resume sa professional career, ay hamak na mas lamang ang Pinoy fighter pagdating sa quality of position na sa mas madaling salita ay mas magaganda ang kartada ng nakalaban ng ating kababayan at mas mabibigat ang pangalan kumpara sa mga tinalo ng Romanian fighter. Sa laban na ito,
Hindi lamang titulo ang kanilang paglalabanan, bagkus ay pati na rin ang dignidad ng bawat isa, lalo na ang Romanian fighter. Kung madadala ba nito ang kanyang kayabangan sa pangiinsulto sa hit ng ating kababayan. At sa Pinoy naman, upang mapatunayan ang kasabihang walang malaking nakakapuwit, nakakapuwing. Round 1, naging agresibo ang Romanian fighter, samantalang si Bruno ay tamang abang lang ng pagkakataon upang makapagsagawa ng magandang counter at pasundot-sundot lamang ng mga jab na mahiyamo nagsasawsaw suka, mahuli taya. That's the end of... Sinubukan namang sumugod ni Bruno sa Romanian fighter, ngunit talagang mahaba ang edits, istigalamay ng kalaban, kaya hirap itong makadistansya ng maganda. Yeah, so it's quick, but you're right. Some of the punches have not been effective just yet. Oh, that was a pretty good one-two about that. I think it might have been Marin's. He was the one sort of pointing to it. Maybe he was just being... Sa round 3, inakalabaw na ni Marin ang Pinoy fighter. Dinadarag niya ito at sunod-sunod ang pag-atake at talagang hindi nilulubayan na mahiyamo kabit na nilalapanggan ng tunay na asawa na ang hindi niya alam ay mas matapang pa sa kanya ang kabit at talaga namang palaban. Starting to really open up and affecting Bruno Escalante, and he's doing it out of the southpaw stance. Pressure of Sean Porter. You see Marin now crouching down on the inside, digging to the body. That might be the way to really open. Keep in mind, Escalante in 21 fights has only scored 7 stoppages, so he's not really that much of a puncher. See how low he got down? When I'll talk about this in the gym. When you're going to be a taller fighter getting inside, they always say make... Good left hand by Escalante. Round 4, bumabagal na ang Romanian fighter. Halatang nagtitipid na ng gasolina. Sa round din na ito ay malinis na nakakapagpatama ng mga jab ang Pinoy fighter at tinamaan ng solid ang kanang mata nito dahilan upang dumugo at magkasugat ketong ito. To a technical decision. Round 5, nagalit na si Marin dahil nagkaregla ang mukha niya. Kaya galit na namang umatake ng umatake ito na hindi natatakot maubusan ng gasolina at walang pakialam kahit mahal ang per litro nito. Ngunit di naman papadaig ang Pinoy fighter at tamang abang at counter lamang ito na mahiyamo pusang akyat bahay gang na tamang sungkit ng tulingan ng kapitbahay. Yeah, fifth round. Escalante seems a little bit more willing to trade inside the pocket. At least in the second half of the round. I thought he was soundly outworked over the first half of the round. This particular frame. Yeah, I think this round 5. Round 6. Sa kabila ng mga atake ni Marin ay makikitang parang walang galos ang pagmamukha nitong si Bruno Escalante, mga kaibigan. Malakas si Mero ang mukha nito. Makunat pa sa makunat na mahihamo may kalasag na singkunat ng piscracker na hindi pinansin sa lamay. Another one bouncing up. I think this is going to be another one of those rounds. Like this, though, I do think Marin has landed the majority of hard, heavy, clean shots in this round. When he lets his hands go, but he's let his hands go in spot, Steve. And when he's not letting his hands go, he's being outboxed by Escalante. But I have to be honest. I wish Escalante would punch a little bit more. Right. There's too many dead spots for him offensively. I agree. And I think Marin is winning this round. Yeah. I'm just saying I wouldn't be surprised if at least one of the official judges scores this round for Escalante. Sa unang bahagi ng round 7, naramdaman ng Pinoy boxer na nauubusan na ng gasolina ang Romanian fighter. Kaya naman, hindi na ito nag-atubili at siya naman ang umatake ng umatake. Natamaan naman ng solid na left hook ang Romanian fighter at napangiti na lamang ito. Siguro sa isip-isip nito, hindi pala basta-basta ang kanyang minaliit na Pinoy. Whenever he has Escalante and just touching him, he's really digging with those body shots. A lot of Escalante's defense when he's again. Oh, that was a nice left-handed by him. And smiles at him. And there's another one. Don't smile, dude. Do something back. If you're gonna smile, be like Lulu Houghton and smile on the attack.
Good left hand again. Corner told him about a round or two ago, don't go for the knockout. Round 8, papula na ng papula ang regla ng negra sa mukha ni Marin na mahiya mo sinuksokan lang ng pangsuson kaya nagkalat. The last 90 seconds of round 7, you'd figured you'd see a more aggressive Bruno Escalante. Gift decision in your opinion against Holguin, in his last fight, and Holguin is a guy. Now, in the fight with Holguin, I didn't see that. Why do you think Holguin deserved that decision? Well, I just thought he outworked him. I Yep, think so the last that's what it is. 6 rounds, he simply... Round 9, sabayan ng dalawa, matirang matibay. He had his moments 2 rounds ago. During this round 9 because Marin is not landing with regularity. Not necessarily all that close on the cards. Yeah, I agree. Escalante needed to fight with the enthusiasm that Marin is fighting at, and Marin could use some of the pro seasoning that Escalante has. So there you have it, 9. Final round, ubusan na ng kapangyarihan. Magkakaalaman na kung sino ba talaga ang mas mananaig. And it is. Coming into the last minute of this bout, and Doug, I think this is the classic example of why you shouldn't judge a fight by blood. Exactly. Yeah. Yeah, the man whose face is clean has been soundly outworked, and I believe is the... He needs to go into overdrive. He has less than 40 seconds. Now Escalante. Escalante now coming on. Marin trying to fight back. Final seconds of what's been. Well, it's a slip. It's a slip, and well, at least it got the crowd going. Yeah, exactly. It gave the crowd a jolt. Nauwi sa split decision ang laban ng dalawang ito mga kaibigan at panalo ang ganador ng Romania. Ngunit gayon pa man ay kitang-kita na mas bugbog ang pagmumukha ng Romanian fighter at marahil sa laban na ito ay may aral siyang natutunan sa pangmamaliit sa Pinoy na maliit ngunit ganador ang lakas ng suntok.